10 years bago ako nagkaanak. Hindi talaga ako sumuko hangga't hindi sinasabi sa akin ng doktor na hindi talaga ako magkakaanak. Ang problema ko lang ay yung PCOS at ayun, pero bago ang lahat, itong videong ito ay pang 10th day naman namin ng baby ko na walang ligo. So, vinideo ko yan kasi first time ko siyang paliliguan. Ayan, ang itsura ko dyan. Tamad na tamad akong mag-ayos ng sarili. Hindi man ako nag-powder. Pasensya na po. At ito na nga, marami nagtatanong kung ano yung mga ininom ko, kung anong mga ginawa ko, paano ako nabuntis. So, ikukwento ko po muna na year 2020, nabuntis po ako. At ayun, kaso nakunan. Hindi ko alam nabuntis ako kasi akala ko normal lang dahil irregular yung aking menstruation. So, ayun. Nung time na yun, nagpapagawa kami ng bahay, nagpipintura ako, talagang tagtag ako, kaya nakunan ako nun. 9 weeks na pala akong buntis ng time na yon. At ayun, pandemic yan nung nangyari at hindi ako nagpapaalaga sa OB. Meron lang kasi ako na-discover sa Facebook, sa newsfeed ko na may mga lumalabas na parang gismix, ganyan. Nag-try lang ako kasi 'di ba? Pwedeng mabuntis, ganyan. Bumili ako noon at ilang buwan ininom ko siya. Nag-regular naman yung mens ko, pero ayun, hindi ko alam na nabuntis na ako. Pero ayun, nakarami ako niyan sobra. Parang nakaubos ako ng isang sako niyan. Ganon. Pero ayun na, skip na natin yon dahil bumalik ako niyan. Nung nakunan ako, minom ulit ako niyan pero hindi na ulit nangyari yun. So ayun, nagpaalaga na po ako niyan sa OB. Year 2017, nagpapa-check up na po ako noon, nagpapaalaga na ako sa OB. Marami na pong laboratoryong naganap. Ayun nga, at normal naman, nagpa-sperm count na rin yung asawa ko. At ayun, ang sabi nga, PCOS lang daw talaga yung problema ko. Tapos, hanggat sa marami na kaming trial, marami ng gamot na pinainom sa akin, wala pa rin. Kasi nung time na yon, ang taba ko, mataba kami mag-asawa. Kaya nag-diet kami. Nung time kasi na yun, puro alak, sigarilyo, ang bisyo namin noon. Malakas talaga akong manigarilyo nung time na yan. At ayun, pinilit kong magbago para lang magka-baby. Kaming dalawa nagbago. Hindi na po naninigarilyo yung asawa ko at ako. Pero siya, nagiinom pa rin. Pero ako rin, nagiinom pa rin pero hindi na ganun kadalas. At ayun na nga, year 2021, nagpaalaga po ulit ako sa OB. At ayun, disclaimer lang po, sa lahat po ng gamot na babanggitin ko ay kailangan po ito ng prescription ng doktor at hindi rin kayo makakabili niyan nang wala talagang reseta ng doktor. Una, may mga laboratory, syempre yung mga transvaginal, ganon. Tapos, after nun, pinaregular naman ng OB ko yung aking menstruation. Niresetahan niya ako ng Provera. After na ma-regular yung menstruation ko, habang nagtitake din ako ng vitamin nun, ng folic acid, yung Folart. Kasi kailangan yon kung gusto mong magbuntis, kailangan 3 months before kang mabuntis, kailangan nagtitake na ng folic acid. Para naman sa husband ko, naresetahan siya ng OB ko ng vitamin na Rogen E kasi palagi siyang pagod kasi syempre sa work, ganyan. Then ayun, nung na-regular na yung menstruation ko, naresetahan na ako ng OB ng clomiphene citrate. Bali, ito yung gamot na pampa-ovulate. Bali, 3 times kami nag-try niyan, kaso nag-fail pa rin, hindi ako nabuntis. Kahit noong 2017 na nagpapalaga ako ng OB, nag-try na rin ako niyan pero fail pa rin. So ngayon, meron daw bagong gamot na ayun, effective daw. So ayun, tinry namin. Ito yung gamot na yun na letrozole. Bali, nag-fail din niya ng una, pero nung pangalawang try namin, dun na ako nabuntis. Habang naggagamot ako niyan, sinabayan ko yan ng diet. Ang ginawa kong diet ay yung low carb diet at yung fasting na 16-8. Hindi naman ako strict na mag-diet. Ang ginawa ko lang talaga yung laging fasting. 16-8 fasting, yung napaka-importante yun kasi yun talaga yung effective na diet para sa akin. At
Ayun na nga, kasi year 2017 yung letrozole. Nag-try na rin kami noon, uminom, pero hindi naman ako nabuntis, kaya nga napunta pa kami sa specialist. So, ayun, ang pinaka-importante para mabuntis ang diet talaga. Para sa may mga PCOS. Ay, ang mga pictures na yan, 1 week pregnant na pala ako niya nung time na yan. Nag-celebrate kami ng 10th year wedding anniversary ng asawa ko nung last year, December 8, 2022. Si Lord talaga ang dahilan kung bakit kami may Megan Jill ngayon. Taimtim na dasal at pananampalataya sa Kanya, ibibigay ni Lord in God's perfect time. Ngayon, ang dasal ko naman ay sana gabayan niya ako, kami mag-asawa sa pag-aalaga sa anak namin. At ayun, hanggang dito na lang po ang vlog na ito. Pagpasensyahan nyo na po kung magulo. At sana po sa mga gustong magbuntis, magka-baby, dinggin ni Lord ang inyong mga dasal. God bless po sa inyong lahat.